sabi niyo sufficient in form and substance. Hindi pala sufficient. Kasi kailangan pa isang pina mo yung ano niya, salin niya at mga vouchers na yan. Ano ba talaga, kuya? Abogado Diba? ba yung mga nandyan? Ano ba, sufficiency in form and substance, tapos magpapasasapina pa kayo, iakyat nyo na yan sa Senado para mag-trial na kayo dun dahil bawal sa House of Representatives. Ayon Yeah. sa konstitusyon, bawal yan na mag-mini trial kayo dyan dahil ang trial ng impeachment ay solo lamang na kapangyarihan ng Senado. Kailan kaya matapos itong... Ito naman kasi si Trump masyado namang... Mr. Oo Trump, nagagalit na po yung mga citizens ninyo. Ang laki daw ng gastos ninyo sa digmaan na ito. Hindi naman daw nila digmaan yon. Digmaan daw yun ng Israel. Oh, what are your side? Oh, Mr. Trump? Yeah, you agree with me? Yeah? Nod your head. Oh, nag-nod siya. Well, at saka yung Pilipinang namatay pala, Mama Bing, ano siya, ang asawa niya Israel. Israeli? Israel. Oh, taga doon talaga siya. Hindi siya OFW. Baga, resident na siya doon. Condolence po sa family. Sana nga po matigil na ito. Pero parang walang ano, kasi ni-expect pala ni Trump na susuko agad ang Iran. Sinara pa tuloy ang Strait of Hormuz. Nilagyan ng mga mines. Tapos ako ang ulekta na ngayon ng passage fee. At ang bayad, hindi dolyar, yuan Oo, ng ayaw China. nila ng US. Oo. Ang sabi naman ni Auntie Claire, spokesperson Claire, ay magandang balita, ang mga vessels na papuntang oil sa Pilipinas ay makakadaan sa Strait of Hormuz. Bakit po? Meron ba tayo? Meron nga ba Meron ba tayong ano? Meron May ba tayong vessel ba talaga? tayo for that? Oo, tsaka siyempre makakadaan pero babayad po. Yes. Additional $1 per barrel. Ano naman yan? yuan per barrel. Sakit na naman. Sakit Yeah. na naman sa bulsa at ano nga ang Tummy? Chan? Ang sakit at basta yung Kabag. wala na makain ba? Mga Oo, tao, konti na lang. Kasi Nalipasan ng gutom. pera mo, 500. Siyempre, kung apat kayo, ano na lang ang pagkain dyan ng mga Yeah. bata. Kaya ako po, kain ako ng kain ng monggo. Dahil nabasa ko na pag yung monggo pala, ay pwede mong itago yan ng ilang taon. Baka naman magka-arthritis ka dyan. Ayun lang, kaya arthritis. Pero payo lang po sa mga nagtitipid. Yeah. Yung monggo ay may protina. Yes, At yes. sa ngayon ay mas mura pa siya. Kaya yung mga bata po, pakainin ng protina, pero wala eh. Baka Magkano na naman ang kita eh. Baka Kakainis. pagkatapos natin sabihin mura yung munggo, biglang taasan nila. Oo nga. Ano ba, BBM? Bayaran mo na yung 203 billion mo sa estate tax ni FM. Para hindi na... Ipangayuda mo kaya yan. Payag ako dyan. Di na kita i-criticize, promise. Hindi, at saka, Kombing, sana, sa ganitong nangyayari sa buong mundo, ang hinihingi lang natin sa gobyerno is maging transparent or maging totoo sa atin, sa totoong kalagayan ng ating bansa. Para naman makapaghanda ang ating mga kababayan. Walang handa. wala. Wala talagang time to prepare. Bigla na lang, boom, akyat ang presyo. At saka ang bagal po. Ang bagal ng desisyon. Then, nawawala pa siya ngayon na sa kaligitnaan ng everything. Kung ako yan, hindi ko man sinasabing napakagaling natin, no? Kung ako yung presidente, I will show myself every single day to comfort my Yun ang fellow ini-expect ng mga Filipino. tao, Kati. 24/7, dapat nandyan si BBM. Ba't ang presidente ka tapos gusto mo matulog na mahimbing? Di pwede yun, di ba? Ikaw, naghanap ka ng problema Ayan, binigyan ka. Correct. Sobra-sobrang problema para mapakita ang galing mo. Ano Correct. nangyari sa atin? Mr. President, maawa na po kayo sa mahirap. Talaga pong kapit na lang sa patalim ito. Sinabi ko ba sa'yo, Kati, yung parlor ko nagsasara ng 4 o'clock. Dahil takot ma-hold up. Ay, oo, nakwento mo. Grabe, ganun nga. Tapos, nabalitaan mo ba, Mama Bing, yung bata na 5-year-old na nilaslas yung leeg? Pinuntahan ata yun ni Grabe na. Di ba? Nalaslas yung leeg, Nilaslas? sinaksak. Oo, Nahuli na ba? nahuli na. Ay, So, grabe. nilaslas yung leeg, sinaksak, nilabas daw yung bituka. Tapos,
Hindi raw niya kilala yung tao. Ano ba Diba? to? Addict ba ito? Ano yung mga addict na naman? Happy days are here again kayo, ha? Grabe kayo. Grabe kayo. Eto na nga, pinatawag ng House panel ang mga dokumento sa Mary Grace Piatos at buwis ni Sara Duterte. Naglabas ng supina ang House Committee on Justice upang kunin ang mga dokumento kaugnay sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang ang mga papeles na may pangalang Mary Grace Piatos at iba pang questionableng tumanggap umano ng bayad. Sa utos na inilabas noong March 31, inatasan ng komite ang isang state auditor mula sa Commission on Audit na dumalo sa pagdinig sa April 14 at dalhin ang mga orihinal na dokumento tungkol sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds. Kabilang sa hinihing dokumento ang mga ebidensya ng pagbabayad sa mga pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sequia, Cocoy Villamin at Irene Tan. Kinestyon ng ilang mambabatas ang pangalang Mary Grace Piatos dahil tila hango ito sa mga brand ng pagkain. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang ganitong tao sa kanilang record at walang birth marriage to death certificate. Siyempre. Kasama rin sa pinapasumpina ng komite ang mga dokumentong may hindi mabasang pangalan. Kulang ang detalye, walang pirma, walang petsa, o yaong tila imposible umanong naiproseso ang pagbabayad. Hiniling din ng mga record na may petsa sa panahong wala umanong confidential funds na maaring ilabas ang Office of the Vice President. Saklaw ng supina ang mga transaksyon ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education mula sa 2022 hanggang 2023. Kabilang dito ang mga cheque, disbursement, vouchers, liquidation reports, certifications, accomplishment reports at patunay na pagsusumite ng mga dokumento sa Malacanang, Senado at Kamara. Hinihingi rin ng mga transaksyon ng cheque at voucher mula sa December 2022 hanggang July 2023. Pati ang liquidation reports, mababing, at mga sinumpaang sertifikasyon ng mga opisyal na may pananadugutan. Ano pong comment mo dyan, mamabing? Bakit? Wala ba sa complaint yan? Di ba they have the burden of proof? Exactly. Wala pala sa complaint yan eh. Bakit? Itutuloy. Isasampinan nyo pa yan na sabi nyo sufficient in form and substance. Hindi pala sufficient. Kasi kailangan pa isampina mo yung salin niya at mga vouchers na yan. Ano ba talaga, kuya? Abogado Diba? ba yung mga nandyan? Ano ba? Sufficiency in form and substance. Tapos magpasasampina pa kayo. Iakyan nyo na yan sa Senado para mag-trial na kayo dun. Dahil bawal sa House of Representatives. Hayon sa konstitusyon. Bawal yan na mag-mini trial kayo dyan. Dahil ang trial ng impeachment ay solo lamang na kapangyarihan ng Senado. Ayun, itong mga Mary Grace Piatos na pangalan sa confidential fund. Sinabi ko na yan, Kati, doon sa YouTube ko noon video sa Facebook, na sa liquidation kasi, pwede naman siya for security reasons na maglagay ng mga pseudonym. Kumbaga ay alias na mga pangalan. Pero meron siyang totoong tao na nag-receive ng mga funds na yan. Ngayon, itanong natin sa COA, bakit kayo nag-unmodified opinion sa confidential fund ng Vice President? Kung may mga pseudonym dyan. Di ba? Dahil allowed naman yan. Kasi nga, that's confidential fund. Allowed yan as long as meron namang patunay na citizens na kukorespond doon sa pseudonym na Mary Grace Piatos. Kasi ang hirap ng ganito, political talaga itong impeachment na to eh. Kasi hindi na nila matatalo si VP Sara. Kaya kailangan i-disqualify na lang nila. At balita ko, pag bumaba daw sa survey si VP Sara, ay baka tatakbo uli si Martin Romualdez sa kanyang original plan to run for president in 2028. Lord. Nako. Diba? Meron Have akong may mercy. naririnig ako na term, hindi naman ako abogado, no, Attorney Granson. Gusto ko itanong, may ituturi bang usurpation of authority, usurpation of authority or power ng Senado? Oo. Ang ginagawa ng Kasi nakalagay Kamara? sa konstitusyon ng trial of the impeachment cases
lies solely on the Senate. Di ba? Kay Chief Justice Davide noon, impeachment sa kalaman sa kanya. O, sa kay Chief Justice Corona, di ba? Ang trial doon sa Senate. Kay Erap, di ba? Doon sa Senate. Yeah. Doon sila ngayon magpakitaan ng ebidensya at magko-cross-examine doon. Ito, sabi nga ni Halatang-halata, no? Congressman Rufus what is the basis of this in the SALN? Sabi niya kay Congressman Ridon. Sabi niya, well, there's no basis. How can you subpoena? Yeah, abogado. Pambira naman, para namang hindi tayo nag-practice niya nasa court of law, Paano mo isubpoena yun wala kang basis? Lalo na dyan, impeachment dyan. Dapat mahigpit talaga ang rules dyan kasi hindi naman natin pinag-usapan ordinaryong bagay, di ba? Hindi naman pinapa-disqualify mo ang kalawang pangulo. Tapos ganyan-ganyan lang ang rules nyo dyan kung ano lang gusto nyo gawin. Nabababoy. Isampina daw nila yung SALN. Nag-object nga si Rufus, Congressman Rodriguez. Na-question rin pa yung gusto nilang isubpina na magwi-witness. Si Madriaga rin. Ngayon naman, sabi ni Ombudsman, ready naman daw siya na i-release yun. Di i-release nyo. Hindi kayo. Ano ba talaga, kuya? Correct. Kung sa mga bading, paano ba i-test? Hindi ko na kaya i-test. Iakyat nyo na yan sa Senado at mag-trial na kayo doon. You're wasting our taxpayers' money. Exactly. Di ba sinasayang nyo sa kalagitnaan crisis ng na. gera. Diyos ko, gagastusin nyo pa ang pera ng bayan. Mahiya naman kayo. Wala nang laman ng sikmura ng mga mahirap. Ayan. Sa totoo lang, galit ang mga tao sa inyo, kayong may mga maleta dyan.